Hey guys! And we're back again, another travel. Solo lakwat siya again guys. So, we are currently here at SLEX Shell. So, medyo nagbabanching-banching lang tayo kasi mga 10 PM pa yung flight ko and it's currently 5:30 in the afternoon. Medyo napaaga tayo kasi medyo nag-allowance din ako kasi gawa ng traffic, hindi masabi gawa ng SLEX. Katulad kanina, traffic sa SLEX siguro medyo matagal din ako doon. So, ayun. So, saan tayo pupunta guys? Abangan nyo na lang sa mga next videos and vlogs ko kung saan tayo pupunta ngayon. So, for this video siguro, process sa airport, tips and technique pagka sa airport kayo. Actually, wala akong check-in luggage pala ngayon guys. Kasi, feeling ko ang galing ko na yung packlight eh. So, yun lang ang gamit natin guys. Ayan, ayan. So, bumili ako nito para may kakainin ako sa airplane. So, tara, let's na. For this video, siguro, ang madidiscuss natin ay tips kung paano yung process sa airport. And, ito mas madali guys, kasi wala tayong check-in luggage. So, feeling ko pag ganito, diretso na sa immigration, ang aalamin pala natin kung kailangan pa natin ng hard copy na boarding pass kasi nag-check-in na ako and meron ng binigay check-in online and may binigay ng boarding pass online. So hindi ko sure kung kailangan pa ng hard copy kasi wala tayong check-in luggage. So alamin natin later guys. Ito pa pala guys, first time ko palang mag-international flight nang walang check-in luggage. So saan kayo? Jen, Achi, maging proud na kayo sa akin. Light packer na ako. Guys, ayan guys, ayan ang sinasabi natin. Nandito tayo sa NAIA multi-level parking. Supposed to be gantong oras dapat wala masyado. Pero ang dami. Hindi ko sure kung nagpapapasok or what. Pero ewan ko guys. Ayan, sarado daw. May nakausap ako kanina. Hassle. Buti na lang marami tayong time pa ng konti. Ayan, buti may allowance. Kaya importante guys. Kaya importante talaga mag-allowance ng oras. Hey guys! So tapos na tayo sa bag drop. Ito lang ang dala kong bag guys. International flight yan, walang check-in luggage. So ngayon papunta na tayo sa immigration guys. Sobrang dami palang tao sa immigration kaya I decided na mag-CR muna kasi kanina pa rin ako ihi and nagugutom na rin ako. Hey guys, so I'm currently on my way to my gate. So ayan, may appendix lang tayo. Hey, boarding guys for solo international travel. Ladies and gentlemen, the aircraft is being refueled. As a safety precaution, please unfasten your seatbelt and put your seatbelt upright. Use of electronic devices such as laptops, mobile phones. Guys, ito yung sinasabi ni JM na bilihan ng SIM card. So, bibili tayo yung SIM card. I borrowed your phone. I set up for you guys. So yun guys, nag-book na tayo ng Grab and eto, pupunta na tayo sa column number 5
Mitsubishi Atharaj. Ayan yung airport ng Vietnam. Room tour! Ha, finally, I'm here. Oh, yes, may palibreng water, oh. Yan, may water. So, pagpasok ng hotel, ayan. Pagpasok ng room, ayan, may TV. Yan. Aircon, on natin. How to on? On po. Yan. Cabinet. Yan. Guys, ang ganda. Ang ganda nitong room. Check ko kung magkano pala to. Ayan. Tapos ito, CR. Yan. Ay, amen. Oy, ba't tayo mag-on? Lights, please. Ayan, CR. Ayan, ang dilim. Nasa yung ilaw. Okay. So guys, finally. Oh, nasa hotel na tayo. Ah, grabe. Haggard over so sad. So yun guys, siguro mag-freshen up muna tayo. And then, haggard. Recap natin kung ano mga nangyari ngayon. It's been a long day, guys. It's been a long day. Guys, tignan nyo, sa sobrang sabaw ko na kanina at antok, inilagay ko yung battery ng GoPro ko, baliktad. Tapos sinuhugot ko. Hindi ko mahugot. Sobrang sabaw. Nalobat kasi hindi ko tuloy na video yung mga airport ng Ho Chi Minh. So, hey guys! So, nandito na tayo ngayon sa hotel and grabe, siguro umalis tayo ng Laguna around 3 p.m. and then dumating tayo dito sa hotel 3 p.m. Philippine time dumating tayo dito sa hotel siguro mga 2:50 Vietnam time. Ang Vietnam pala is 1 hour behind Philippines. So currently 3:21 dito sa Vietnam. So 3:21 AM. So mga 4:21 sa Philippines. So recap lang tayo guys. So umalis tayo ng 3 p.m. sa Laguna. Dumating tayo ng airport around 7 p.m. Actually, mga 6:30 pala. Pero nakapasok tayo 7 p.m. Tapos, yun pa lang guys, sa covered parking. Minsan, puno siya. In short, nakapasok tayo sa airport around 7 p.m. Then, 7 p.m. dumiretso na ako sa counter. Diba, nabanggit ko kanina, supposed to be, kasi pag local, hindi na kailangan na pumunta sa counter pag walang check-in luggage. Pag international pala, kailangan niyo pa rin magpunta ng counter kasi ito-check yung documents like visa, passport, etc. And then, kailangan niyo kunin yung hard copy na boarding pass kahit binigay na siya online. So, around 20 minutes tayo sa counter. Actually, medyo matagal kasi isang lane lang yun eh. Na puro naka-check, online check-in na, then walang luggage. So, siguro mga 10 na tao lang yung nasa unahan ko. So, inabot ako ng almost 20 minutes or 20 minutes more or less. Tapos, nagpunta ako ng immigration after makuha yung boarding pass. Since nabayaran ko na yung travel tax kasama online, after nun, dumiretso na ako sa immigration. Grabe guys, ang lala sa immigration. As in, yung tipong level na parang after ba nitong araw na to, may tao pa sa Pinas. Grabe, sobrang daming tao sa immigration. Parang ngayon pala nagsisiuwian yung ibang mga nagbakasyon dito sa Pinas from holiday. So, 1 hour ako sa immigration nakatayo. And, yun. Approximately mga 8:30 tapos na ako sa lahat. So, bumili ako ng food sa Kenny. Then, tinake out ko para sa plane ko kakainin. Then, nag-coffee ako sa Seattle's kasi sobrang sakit na ng ulo ko. Tapos, doon ako nagpatama. Siguro, umangat ako sa Seattle's mga around 9:45. Pumunta na ako sa gate. Then, pagdating sa gate, kasi sabi, 10:05, you have to be there before 10:05. 10:05, 9:45 nandun ako. Siguro, pinapasok kami sa plane, boarding, siguro 11 na guys.
So, delayed yung flight, kaya sobrang long day ngayon, guys. Almost 12 midnight na nag-take off yung, tama ba take off? Yung, nag-take off yung plane. I arrived Vietnam at 1:20 AM. Vietnam time na to, guys, ah. Yun pala, guys, pagkalapag mo ng Vietnam, labas ka ng airport, tapos may madadaanan ka na, labas ka ng plane, tapos may madadaanan kang dalawang walkalator. Maiksi na yung airport nila, guys, actually. Maliit siya compare sa NAIA 3, na paglabas mo ng international flight mo, ang habang lakarin. Dito sa Vietnam, Ho Chi Minh na, nasa Ho Chi Minh ako. Paglabas mo ng plane, lakad konti, tapos may madadaanan kang dalawang walkalator. Then after dalawang walkalator, bilhin mo na agad yung SIM. Kung wala ka pang nabibiling SIM, no? Bili kang SIM, meron kang makikita doon mga nag-aalok ng SIM. Doon ako bumili sa color pink na booth. Yung SIM na binili ko, actually, hindi ko na nakwenta. Hindi ko alam kung mas mura sa Klook or mura to. Pero kasi hindi ako bumili sa Klook, gawa ng time, may conflict. Yung pick-up time niya is hanggang 8 PM lang ata or 5 PM. Madaling araw yung dating ko. So, ito na lang ginawa ko na dito na bumili on the spot. Like yung ginawa ni JM. Shout out kay JM ng free show. Tapos, so yung SIM card na binili ko is 370,000. Ano ba tawag doon? Dong? Tong, pakitong-kitong, alimango sa dagat, malaki at masarap. Basta 370k dong. Around 1,036 pesos, no? Pagka-convert ko. Ang conversion kasi nung Vietnamese money ko is 0.0028. By the way, guys, doon ako nagpapalit sa Tivoli money changer. Wala kasi doon sa pinapapalitan ko sa Laguna, kaya sa Makati ako nagpapalit. Tivoli money changer. Meron sila sa Glorieta, meron din sa One Ayala. Sa Glorieta, open sila Monday to Friday, 8 AM to 5 PM if I'm correct, or to 7, kung tama yung tanda ko. Pero close sila ng weekends. Sa One Ayala naman, open sila Monday to Sunday from 8 AM or 9 AM to 7 PM. So, ayun, pagkabili ko ng SIM card, as in sobrang, bili ka SIM card, then yun na immigration. Doon sa immigration ng Vietnam, guys, sobrang tagal din, 1 hour din yung tayo. As in, kasi, isang counter lang yung gumagana para sa lahat ng dong arrival. Tapos, as in, ang tagal, guys. Tapos, ayun, after ng immigration, lalabas ka na, then meron doon custom, nothing to declare, goods to declare. Yan, dire-diretso ka lang sa scan mo yung gamit mo. Tapos paglabas mo, may mga mag-aalok na ng taxi. Pero, suggest ng friend ko, mas safe if mag-book ka through Grab. Ang ginawa ko, nag-book ako through Grab. Ang sabi rin ng iba kong friend at kakilala, ay medyo be extra vigilant dito, no? So, yun ang masasabi ko. Extra care, extra praning, yun lang naman. And then, yun, nag-book ako ng Grab from airport to hotel, which is tong Sassy Hotel. Approximately mga 20 to 25 minutes away. So, ang nagastos ko doon, 140,000 dong plus 9,000. Hindi ko alam kung parking fee. Mahal din pala. 140,000. 149,000. Teka, hindi ako makapaniwala gumastos ako ng gano'ng kalaki. Guys, 417 pesos din yun. Grab from airport to hotel. Actually, mas mahal pala siya kaysa sa Manila. Kasi alam ko, from airport to Makati, around 300 lang ata ang Grab. Pero dito 400, tas 25 minutes lang yun. Mahal siya, guys. Ito pala, guys, share ko lang, no? Yung Grab, never ko pa siyang nagamit. Dinownload ko lang siya para dito sa Vietnam. Never ako nag-Grab sa Manila kasi namamahalan nga ako. It's either mag-jeep ako, or taxi, LRT. Hindi ako nag-LRT. Jeep or taxi. Pero taxi bihira din kasi mahal. So, either jeep or nagdadala ako ng sasakyan, guys. So, ayun, mahal pala, grabe. Mahal pala ng Grab. So, first time kong gamitin yung Grab app at dito pa sa Vietnam. So, yan, yun lang naman, guys. And now that we're settled na, bukas na lang ulit. And I'm gonna rest. And it's been a long day, guys. Thank you for watching and I'll see you on my next vlog.